May pag-asa pa bang maligtas yung mga taong namatay na tas hindi sila nakakilala sa Panginoon? So aware naman tayo sa sinabi sa Hebrews 9:27, nakatakda sa tao na mamatay, ngunit pagkatapos ay paghuhukom. So ibig sabihin, lahat tayo mamamatay. Ang nakakalungkot is maraming tao naaabutan ng kamatayan na hindi pa nakakakilala o tumatanggap sa Panginoon Jesus. Ulitin ko lang po, no? Ilang beses inulit-ulit sa Bible na maliligtas lang tayo sa pamamagitan ng pananampalataya natin kay Jesus. Pagtanggap na lang po sa ginawa ni Jesus Christ. Logic lang yan. Bakit kailangan mamatay ni Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo kung tayo lang naman din palang magliligtas sa sarili natin? So therefore, kaya ginawa ni Jesus Christ yun kasi alam niya hindi natin kayang iligtas ang sarili natin. That's why we need a Savior. Ito ang malaking katanungan. Paano kapag namatay na ako tapos hindi ako nakakilala sa Panginoon? So may chance pa ba na kapag nagsisi ako sa kabilang buhay, maliligtas ako? Hindi natin mailalayo dito yung istorya na kay Lazaro, na kung saan nag-request yung mayaman na kay Abraham na baka pwedeng papuntahin mo dito si Lazarus para patakan lang yung aking dila. Sumagot si Abraham, walang naririyan na makakaparito, na isang patunay lang na walang lipatan. Sinabi sa Biblia, maliligtas tayo gamit ang pananampalataya lang. Alam nyo ba ang ibig sabihin ng pananampalataya? Sabi po sa Hebrews 11 verse 1, ang pananampalataya ay paniniwala sa mga bagay na hindi pa nakikita at di pa nangyayari. Ulitin ko, maliligtas ang tao gamit ang pananampalataya. At ang pananampalataya ay paniniwala sa hindi mo pa nakikita. Kaya kapag nasa kabilang buhay ka na at nakita mo na ang katotohanan na may langit at may paraiso, no? At meron talagang kapahamakan, tsaka ka palang naniwala, hindi na po pananampalataya yon. Kaya hindi tayo maliligtas kapag nanampalataya tayo sa kabilang buhay. Kaya nga ilang beses na inulit po, maging ang Panginoong Hesus, na mas mapalad ang mga taong naniniwala kahit hindi pa nakikita. Ilang beses na sinabi ng Panginoong Hesus na makinig ang may pandinig, kasi alam niya na hanggang buhay pa lang tayo, dun lang tayo may tsansa na maligtas. Dahil once na dumating na ang kamatayan, sabi nga, nakatakda sa tao mamatay, wala na tayong magagawang pagbabago, no? Wala pong purgatorio sa Biblia. Ang pagsisisi ay ngayon, no? Kaya nga sabi, anong pakinabang ng tao, sabi sa Mark 8:36, na makuha niya ang lahat ng yaman sa mundo ngunit mapahamak ang kaluluwa. Masyado tayong busy sa buhay na ito. Kaya dun sa istorya ng mayaman at kay Lazaro, na nung panahong yon ay nag-iimpok ng kayamanan dito sa lupa, yung mayaman, sinabi sa kanya, hangal sa gabi ding ito, babawian ka ng buhay. Kaya nga, anong pakinabang na makuha mo lahat ng yaman sa mundo, ngunit mapahamak naman ang kaluluwa mo?